nagbabagang balita. Bigla ang paglipat ng klase dahil sa lindol. DPWH orders removal of steel plates along Maglanes flyover. Ukraine-Russia war cease renew. Pag-asa, La Nina nagsimula na. Las Vegas Aces muling naghari sa women's basketball. Kampiyon sa 2025 WNBA Championship. Dinestrillo, Arisa Nakano, shine at 48 Gawad Yorian Awards. Live mula sa DBC, ito ang Thunder News TV. Katotohanan ng aming prioridad, nagbibigay nila ng pinakamainit at pinakabagong balita. Magandang araw, Pilipinas! Ako nga pala si Shalome Fuentes, ang iyong tagapagbalita ngayong araw. Bigla ang paglipat ng klase dahil sa lindol, tutukan, Kisli Bantilan. Thank you, Ms. Fuentes. Bigla ang paglipat ng klase dahil sa lindol. Dahil sa malakas na lindol na may lakas na 7.5 magnitude, inihayag ng DepEd na pansamantalang ililipat sa modular ang mga klase upang maisagawa ang pagsusuri sa kaligtasan ng mga gusali sa paaralan. Lahat ng paaralan sa Iligan ay lilipat sa modular o online learning. Mahigit 50 paaralan sa Davao de Oro, Davao del Sur at Davao Oriental ang nagtamo ng pinsala mula sa maliliit na bitak hanggang sa matinding pagkasira ng istruktura. Dahil dito, napagpasyahang ilipat ang mga klase sa ibang paraan ng pag-aaral. Balik sa iyo, Ms. Fuentes. Maraming salamat, Ms. Kisli Bantilan. Ngayon, ang palitang pangbansa. DPWH orders removal of state plates along Maglanes flyover. Tutukan ni Haji Nor. Maraming salamat, Ms. Fuentes. DPWH order removal of steel plates along Magallanes Flyover. Inatasan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagtanggal ng mga steel plates sa southbound lane ng Magallanes Flyover sa lungsod ng Makati matapos mapayagan na magpalar kaligtasan ng mamamayanan. Salamat, Haji Nor. At ngayon, ang balitang international. Ukraine-Russia war cease renew. Tutukan, Miss Panganuron. Sa silangan ng Europa, ang labanan sa pagitan ng Ukraine at Russia ay muling tumindi. Ang mga hukbo ng Russia ay naglungsod ng mga bagong pag-atake sa Raion at Kharkiv na pinutol ang supply ng kuryente sa mahigit na 30,000 residente at sumira sa mahalagang pasilidad. Ang mga otoridad ng Ukraine ay nagulat ng mga blackout, pagkagamhala sa mga linya ng komunikasyon at mga sibilyan na nasawi habang ang mga pangkat ng imersyon ay nagtatrabaho upang mabalik ang mga pangunahing serbisyo. Salamat, Ms. Panganuron. Ngayon, ang balitang pagpanahon. Pag-asa, La Nina, nagsimula na. Tutukan, Miss Ella Mendoza. Ms. Fuentes, anunsyo ng Pag-asa noong Biyernes, October 10 na nararanasan na ang kondisyon ng La Nina sa tropikal na karagatang Pasipiko simula pa noong Setyembre. Sa pagpasok ng La Nina, inaasahang mas maraming pag-ulan kaysa karaniwan ang mararanasan ng Pilipinas. Ang La Nina ay isang fenomenong pangpanahon na may kaugnayan sa mas malamig kaysa karaniwang temperatura ng dagat sa gitna at silangang bahagi ng ekwatorial na Pasipiko. Ipinaliwanag ng Pag-asa na nagsisimulang lumamig ang temperatura sa dagat noong August at umabot sa antas ng La Nina pagsapit ng Setyembre. Ayon sa mga modelo ng klima, maaaring tumagal ang episodyong ito sa La Nina hanggang Desyembre 2025 hanggang Pebrero 2026. Sa Pilipinas, malaki ang responsibilidad na nagdudulot ang La Nina ng mas mataas kaysa karaniwang dami ng ulan, lalo na sa silangang bahagi ng bansa ayon sa Pag-asa. Ayon sa ahensya, maaaring ito ang sanhin ng mas madalas na pagbuo ng bagyo sa loob ng Pilipinas Area of Responsibility or PAR at ang pagsasanib ng iba't ibang sistemang
nagdadala ng ulan na maaring magdulot ng baha at biglaang pagbaha at pagdulot ng lupa. Sa kasalukuyan, mayroong ng 17 bagyo na pumapasok o nabuo sa bansa ngayong 2025. Dalawa rito ay noong Oktubre. Karaniwang umabot sa 20 bagyo kada taon, ngunit posibleng mas dumami pa ang taong batay sa pagpapataya ng Pag-asa. Nauna nang naglabas ang Weather Bureau ng tansya ukol sa bilang ng mga bagyong maaaring mabuo sa pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na 6 na buwan. Okay, balik sa iyo, Ms. Fuentes. Maraming salamat, Ms. Mendoza. At sa susunod na balita, ang Balitang Sports. Las Vegas Aces muling naghari sa Women Basketball Kampiyon sa 2025 WNBA Championship. Tutukan, Ms. Lang Gomez. At yon ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Ako ang iyong tagapaglingkod, Shalamea Fuentes. Bawat pangyayari, tutukan. Nagsisilbing mata at boses ng sangkabataan. Palaging maasahan at walang inuurungan. Ito ang pinagkakatiwalaang Thunder News.